pa sa Barangay Soledad. Am I right? Let us welcome this morning ang ating kapatid na napaka-beauty, Sister Leah Salazar. Sister Leah. Where is Sister Leah? Ayun na po ang aking signal. Facebook, ginamit ko po muna yung kay Pastor Alvin. Okay. Nawawala. Oo. Good morning po muli. Pakinig po ako. Yes. Salamat po. Purihin po ang Panginoon sa pumuling opportunity na tayo po ay makapagbahagi ng kanyang salita. Ano po? Pinagpalang umaga po muli sa lahat ng mga anak ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Gawa. Chapter 19, verses 11 hanggang 15. Sa aklat po ng Gawa, chapter 19, verses 11 hanggang 15. Kung inyo pong nakita, ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po. Sa Gawa, chapter 19, verses 11 hanggang 15. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ng Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Skeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Verse 15, subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo muli na maibahagi ang iyong mga salita. Ngayong umagang ito, kami po ay patuloy na nagpupuri, lumalapit sa iyong trono ng habag at biyaya. Hindi po kami karapat-dapat, subalit salamat sa iyong pag-ibig. Subalit salamat po sa iyong pagsama. Tunay nga po na sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara ngayong umagang ito. Mga salita mo, Panginoong Diyos, naming maririnig ay patuloy na magbibigay sa aming Panginoon ng kalakasan, Panginoong Espiritual. Salamat po sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Mushroom. Okay po. So, ang akin pong share ngayong umagang ito ay pinamagatan ko po na, are we a known disciple of Jesus? So, ang pinakang focus po natin ay nandoon sa verse 15, kung saan sinabi po, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? So, kilala po natin si Apostol Pablo bilang isa sa mga great servant ng Panginoon. Ano po? Meron siyang powerful walk with God. Yung journey niya of being a great servant ay tunay na kahanga-hanga, kamangha-mangha. Indeed, God used him, si Apostol Pablo po, mightily, that extraordinary miracles occurred throughout his life. Makita po natin yan doon sa verse 12. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masamang espiritu nagpapahirap sa kanila. Tunay nga na ang ministry ni Apostol Pablo ay impressive. Katunayan, marami ang gumagaya sa kanya. Ano po? Sabi nga dito sa verse 13, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas din ng masamang espiritu. At pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus
sa pagpapalayas sa masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Ginagamit din nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. At kabilang nga po sa mga gumagamit nito ay yung 7 anak na lalaki ni Eskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit ano po ang sabi dun sa verse 15? Sinagot po sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Apostol Pablo, ngunit sino kayo? Po? Sa makatwid, hindi po magaya ng mga gumagaya kay Apostol Pablo. Kung paanong si Apostol Pablo ay nangangaral, nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Dahil ito ay resulta ng kanyang isang malalim at personal na relasyon sa Panginoong Hesus. So ano po yung makikita natin dito sa ating binasa ngayong umagang ito? 3 bagay pong nais kong i-share. Una, hindi natin or magagaya natin yung mga salita at aksyon ng spiritually matured Christians. Magagamit natin yung mga salita na ginagamit nila. Magagaya natin kung paanong sila ay dumadalo sa church. Kung paanong sila ay nagbabahagi din ng salita ng Panginoon. But, ano po ang sinasabi dito? We cannot inherit their walk with God. Di po natin magagaya kung paano sila ay namumuhay na mayroong malalim at malapit na ugnayan sa Panginoong Hesus. Sapagkat si Apostol Pablo po ay ginawa ang kanyang ministry, ang resulta ng magandang ministry na mayroon si Apostol Pablo ay dahil sa kanyang malalim at personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus. So, ito po ay isa sa mga pribilehiyo na mayroon tayo bilang anak ng Panginoon. Maraming mga gumagamit ng pangalan ni Hesus sa pagpapagaling, sa pag-ministry. Pero wala silang malalim na ugnayan sa Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya at anak ng Panginoon, meron po tayo niyan. Isa pong pinapakita dito, gamitin po natin ito mightily para sa kaluguran ng ating Panginoong Hesus. So ulitin ko po, we can duplicate the words and the deeds of a spiritually mature Christians. Pero hindi natin ma-inherit kung paanong sila ay namumuhay na may katuwiran at kabanalan sa harapan ng Panginoon. Next po, pangalawa, imitating the faith of others will not give us victory. So nakita natin dito, yung 7 lalaki na anak ni Eskeba, ginagaya nila yung faith na mayroon sa Apostol Pablo. But ano po ang naging resulta? Tinanong po sila ng masamang espiritu, sino kayo? Sa makatwid, ang faith po ng iba ay hindi magre-resulta ng victory na ginagawa natin, lalo na sa ministry. The result of great faith is experiencing God. It is something personal and it cannot be imitated. Ibig sabihin po, yung faith ng iba ay hindi natin pwedeng gamitin para sa ating sariling kapakanan. Dahil ang faith po, ang pagdedeklara natin sa pangalan ni Jesus is something, it is between you and the Lord. Kung paanong ikaw ay nananampalataya at nagtitiwala na gagawa ang Panginoon at kikilos sa buhay mo. Hindi dahil sa pananampalataya ng katabi mo, ng kapwa mo, kundi ikaw mismo. Tayo po mismo. And the third one is, only as we nurture our own relationship with Jesus, our lives will be filled with spiritual maturity and power. With intentional action of growing in the presence of God, i-receive natin yung great power. So, paano po ba natin i-nurture ang relationship natin sa Panginoong Hesus? Sa pamagitan ng panalangin, pag-meditate ng kanyang salita, pag-devotion po, pag-attend sa mga fellowship, and many more na nakapagbibigay po ng glory sa Panginoon.